Alam mo ba kung ano yung pinaka nakakatakot na notification na pwedeng matanggap na isang creator? Hindi ito yung about sa bababang views. Hindi rin yung konting subscribers. Ito yung isang notification na bigla na lang magsasabi, may content ID claim ang video mo o mas malala, may copyright strike ka. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Karamihan sa mga bagong creator at kahit yung mga ilang taon nang nagko-content, baliktad mag-isip tungkol sa music sa YouTube. Iniisip nila basta may nakalagay na no copyright, safe na yon. Ang totoo, yung mismong no copyright music na dinadownload mo kung saang channel, yun mismo ang pwedeng pumatay ng channel mo. Sa video na ito, bibigyan kita ng kumpletong gabay mula sa official rules ni YouTube hanggang sa tamang paggamit ng audio library at yung madilim na katotohanan tungkol sa free music na yan. At panghuli, yung rules ng music sa shorts kasi iba ang laro doon. So, umpisahan na natin. Bago tayo pumunta sa music, kailangan mong maintindihan ang dalawang magkaibang bagay na ito. Kasi karamihan, pinagpapalit nila una, ang content ID claim. Isipin mo na gumawa ka ng video at gumamit ka ng music akala mo ay libre. Pero nang ma-detect ng content ID, para may dumating na may-ari ng music at nagsabi, pwede namang manatili online ang video mo, pero dahil music ko ang ginamit mo, ako ang pwedeng kumita sa ads nito, i-track ang views o i-block ito depende sa policy ko. Yan ang content ID claim. Karaniwan, hindi nito direktang pinapahamak ang buong channel mo. Pero, depende sa policy ng copyright owner. Pwede nilang i-monetize ang video, i-track ang views nito, o i-block ito sa ilang bansa o kahit sa buong mundo. Ayon sa latest YouTube Copyright Transparency Report, mahigit 2 billion na content ID claims ang ginawa noong 2025. At sa mahigit 90% na mga claims na yun, pinili ng copyright owner na i-monetize ang content. Ibig sabihin, nananatiling available ang maraming video habang ang rights holder ang kumikita mula rito. Karamihan ng content ID claims ay automatically generated kapag nag-match ang audio o video mo sa reference files ng copyright owner. Pero tandaan, may manual claims din kaya hindi lahat ng copyright claim ay purely automated. Ngayon, pangalawa, ang copyright strike, ito na ang seryoso. Ang copyright strike ay nangyayari kapag natanggal ang content mo dahil sa isang legal copyright removal request na ni-review at nakitang valid ng YouTube. Kapag umabot sa 3 active copyright strike sa loob ng 90 days, subject to termination ang account mo, kasama pati ang associated channels mo. At para normal na ma-expire ang strike after 90 days, kailangan mong kumplituhin ang copyright school at manatiling mas mababa sa 3 ang active strikes mo. At ito yung pinakadelikadong parte na hindi alam ng karamihan. Kapag nag-dispute ka ng content ID claim na walang valid na dahilan, pwedeng mag-escalate yon sa copyright owner. Kapag nag-submit sila ng copyright removal request at nakita itong valid ng YouTube, boom, matatanggal ang video mo at magkakaroon ng copyright strike ang channel mo. So tandaan mo, ang claim ay pwedeng makaapekto sa pera at availability ng video. Ang strike ay seryosong penalty sa channel. Magkaiba sila. Ngayon, paano ka makakaiwas sa gulo? Simple lang, gamitin mo ang music nang galing mismo kay YouTube. Sa YouTube Studio, may tinatawag na audio library. Ito ang official na library ng libreng music at sound effects na pwede mong gamitin sa kahit anong video. Walang sakit ng ulo. Bakit? Kasi ayon mismo sa YouTube, at ito ang exact words nila ha, music and sound effects from the YouTube audio library are copyright safe. Ibig sabihin, ang music at sound effects na dinadownload mo mismo mula rito ay hindi dapat maklaim ng rights holder sa pamamagitan ng content ID system. At kung monetize na ang channel mo at nasa YouTube partner program ka, pwede mo pa rin pagkakitaan ang video mo na gumagamit ng audio library music. Walang revenue sharing, walang kahati. Ganito gawin mo. Una, sign in ka sa YouTube Studio. Sa left menu, pindutin mo ang audio library. Nandyan lahat, may music tab at sound effects tab. Pangalawa, gamitin mo ang filters. Pwede ka maghanap ng music ayon sa title, genre, mood, artist, attribution requirement at duration. Lahat ng kailangan mo. Pangatlo, pakinggan mo muna. May play button dyan.
i-preview mo bago mo i-download. Kapag satisfied ka, click mo yung download. Makukuha mo bilang MP3 file. Panghuli, ilagay mo sa YouTube editor mo. Tapos kung standard YouTube Audio Library License ang track, walang attribution, credit o link na kailangan mong ilagay. Pero kung Creative Commons ang license, kailangan mong ilagay ang required attribution sa description. Pero ito yung kailangan mong bantayan. May dalawang klase ng license sa audio library. Una, yung standard YouTube Audio Library License. Walang attribution na kailangan. Gamit mo, upload mo, libre. Pangalawa, yung Creative Commons License. Yung may icon na maliit na CC. Ito ang kailangan mong i-credit ang artist sa description ng video mo. May button dyan na copy. I-click mo, i-paste mo sa video description. 5 segundo lang yan. Kapag hindi mo nilagay ang required attribution, hindi masusunod ang license conditions. Pwede itong humantong sa copyright complaint o removal request, kaya huwag mong baliwalain ang credit. At may pro tip ako sa iyo, gamitin mo rin yung sound effects tab. Libo-libong libreng sound effects ang nandyan. Ambience, transitions, impacts, comedy sounds. Karamihan ng creators, hindi alam na nandyan yan. Pang production quality boost, libre yan. Ngayon, dito tayo sa pinakadelikadong parte. Dito mo malalaman kung bakit yung free music na dina-download mo ay pwedeng pumatay ng channel mo. May mga YouTube channel dyan na ang buong content nila ay no copyright music. Libre daw. Pwedeng gamitin sa kahit anong video, walang claim, walang strike. Ang tanong, saan nanggagaling ang music na yan? Kasi ayon mismo sa YouTube at ito ang sasabihin ko sa iyo ng diretso. Ang music at sound effects mula sa YouTube Audio Library ay alam ng YouTube na copyright safe. Hindi rin mananagot ang YouTube sa problemang manggagaling sa tinatawag na royalty-free music mula sa ibang YouTube channels o external music libraries. YouTube is not responsible. Ibig sabihin, kung may nag-claim sa music na dinownload mo mula sa kung saang no copyright channel, walang pananagutan si YouTube. Ikaw ang sasalo ng problema. Bakit ito nangyayari? Ganito ang senaryo. May random channel na nag-upload ng music at nilagyan ng label na no copyright, free to use. Natuwa ka, ginamit mo sa video mo, okay naman sa umpisa. Walang claim. Pagkalipas ng ilang buwan o kahit ilang taon, yung tunay na may-ari ng music na yon na nag-register ng Content ID, in-upload niya ang kanyang audio fingerprint sa database ng YouTube at biglang lahat ng video na ginamit ng music na yon, kasama na ang sayo, ay nakatanggap ng Content ID claim. Pati lumang uploads mo ay pwede ma-detect kapag nagkaroon ng bagong reference file sa Content ID database. Hindi lang isa, pwedeng 2 o 3 claim sa isang video. Bakit? Kasi pwede magkaibang kumpanya ang may-ari ng sound recording at yung may-ari ng composition. At ngayon, yung ad revenue mo, kahit monetize ka, napupunta sa copyright owner. O mas malala, yung video mo ay nakablock sa ibang bansa o sa buong mundo. Ito ang katotohanan, hindi laging malinaw sa mga no copyright music channels na yan. Hindi mo agad alam kung ang uploader ba ang tunay na owner, authorized distributor o random channels lang na nag-upload ng music. At isa pa, hindi automatic na alam ng Content ID na meron kang license o resibo. Ang system ay naghahanap muna ng audio o video match. Kapag nagkaroon ka ng claim, maaaring kailangan mong ipakita ang license certificate, resibo o terms bilang ebidensya sa dispute process. So paano ka makakaiwas? Una, gumamit ka lang ng YouTube Audio Library. Diretso sa source, walang middleman. Pangalawa, kung gagamit ka ng music mula sa labas like Epidemic Sounds, Artlist.io, siguraduhin mong i-download mo mula sa official website nila o account nila. Basahin mo ang license terms at itago mo ang resibo o license certificate. Screenshot mo, isave mo sa folder. Pangatlo, kapag may nakita kang no copyright music channel, tanungin mo, sino ba talaga may-ari ng kantang ito? Kung hindi matukoy, huwag mong gamitin. Panghuli, kapag may nakuha kang claim at confident kang mayroon kang necessary rights, valid license, copyright exemption gaya ng fair use, o malinaw na maling pagkaka-identify ang nangyari, saka ka mag-dispute. Kung license music ang gamit mo, ihanda ang resibo, certificate at license terms bilang ebidensya. Huwag mag-dispute ng basta-basta kung wala kang valid na dahilan.
Ngayon, iba ang usapan sa music sa YouTube Shorts. Hindi pareho ang rules sa long form. Sa Shorts Creation Flow, may built-in Shorts audio library sa YouTube. Kapag nagre-record ka ng Shorts, pwede kang pumili ng kanta mula sa library na yun. Ano ang rules? Una, para sa Shorts na 60 seconds pababa, pwede mong gamitin ang music mula sa Shorts audio library. Sundin lang available usage lengths na pinapakita ng YouTube para sa napili mong kanta. Pangalawa, para sa Shorts na merong 1 hanggang 3 minutes. Karamihan sa songs ay pwedeng gamitin ng hanggang 90 seconds. Pero may ibang track na limitado lang sa 30 or 60 seconds. Pinapakita ng YouTube kung gaano kahaba ang pwede mong gamitin. Pangatlo, at ito ang critical. Ayon mismo sa YouTube, Shorts longer than 1 minute that have an active content ID claim, regardless of the policy, will be blocked on YouTube. Ibig sabihin, kung nag-upload ka ng Shorts na mahigit 1 minute at nagkaroon ito ng active content ID claim, automated man o manual, globally block yan. Hindi mapapanood, hindi re-recommend at hindi eligible for monetization. Pero ang block na ito, by itself, ay walang penalty o strike sa channel mo. At pang-apat, pwede mo ring gamitin ang royalty music mula sa YouTube audio library sa Shorts mo. Safe din yan. Walang claim. So, ang summary ng Shorts music rules. Shorts na merong 0 to 60 seconds plus Shorts audio library is allowed. Short na merong 1 to 3 minutes plus Shorts audio library is allowed. Short na mahigit 1 minute plus active content ID claim. Block globally pero hindi automatic na strike. Shorts plus audio library, yung royalty free, is safe. Kung gusto mo ng kanta ni Taylor Swift or Beanie sa Shorts mo, kung available ito sa built-in Shorts audio library, doon mo idagdag. Huwag mong i-download ang MP3 mula sa kung saan tapos i-edit mo sa CapCut at i-upload mo. Ibang sistema yon at doon ka magkakaproblema. Bago tayo magtapos, i-recap natin ang 4 na pinaka-importanteng takeaways mo ngayon. Una, ang content ID claim ay pwede makaapekto sa pera at availability ng video. Ang copyright strike ay seryosong penalty sa pwedeng makaapekto sa buhay ng channel mo. Huwag mong pagpalitin. Pangalawa, ang YouTube audio library na pinakaligtas ng source ng music. Galing mismo kay YouTube. Kilala nilang copyright safe at pwedeng pagkakitaan ng creators na nasa YouTube partner program. Pangatlo, ang no copyright music label ay hindi garantiya. Yung uploader ay maaring hindi ang tunay na may-ari. Kapag na-register yan sa Content ID, lahat ng gumamit, tatamaan. Panghuli, sa Shorts, gamitin mo ang built-in na audio library. Ang short na mahigit 1 minute na may active content ID claim ay globally blocked, pero hindi automatic na strike sa channel. Ang totoo, hindi kailangan ng komplikadong music para sumikat ang channel mo. Ang kailangan mo ay tamang kaalaman para maiwasan ang pagkakamali na pwedeng bumura lahat ng pinaghirapan mo. Kapag matibay ang pundasyon mo mula sa tamang music, tamang monetization setup at tamang compliance, mas maliit ang chance na magkaroon ng copyright problem. At kung maling claim naman ang dumating, mas handa kang harapin at i-resolve ito ng tama. Kung nakatulong sa iyo ang guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang strategies para protektahan at palaguin ang channel mo. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa baba at sabihin mo sa akin, anong music ang ginagamit mo ngayon sa videos mo? At galing ba ito sa audio library o sa ibang source? Nagkaroon ka ba ng content ID claim? I-share mo ang experience mo. Buuin natin ang mga creator business na to ng sama-sama. See you sa next upload.